Ito yung ating pathway para sa mga functional cosmetics at saka yung quasi-drugs. Ano ba ito, no? Yung Food and Drug Administration, siya ang tagapangasiwa ng regulatory policies ng pagrehistro ng anything na ipapasok mo sa kamukha natin, ng katawan natin, kagaya ng food, drinks, at saka yung mga, anong tawag dito, cosmetics na nilalagay sa mga muka, ina-apply mo ng makeup. Kasi ito pwedeng mag-cause ng skin allergy, ng harm. So ito dinadaan sa Food and Drug Administration by law. Ngayon, for many years, maraming nare-reject. Yung pinipresent ngayon, all the rejections na mga cosmetic and what we call quasi-drugs. Yung mga claims na hindi nila ma-prove. Pero nagke-claim sila na maganda sa pero siguro patterned after, let's say sa mga herbal medicines na matagal nang ginagamit tapos ginagawa nilang product. Kung gagamitin natin yung rules ng gamot, napakamahal kasi gagawa pa sila ng research, yung randomized controlled trials, phase 1, phase 2, phase 3, bago sila marehistro. Milyon ang magagastos. So itong ginagawa ngayon ni Director Sam, he is trying to create a pathway. Na-discover niya yung ibang bansa, kagaya ng Korea, kayong cosmetic industry and quasi-drugs industry sa Korea, lumawak sa Thailand, ganun din. Tapos ang ginamit niya yung ASEAN framework natin. At ito ngayon ang pinipresent dito sa ating mga inimbitahan ng mga may-ari ng mga cosmetic industry. So ito ang creation natin. Pag nagandahan ito, maraming ma-encourage mag-invest in this field. And sabi mo nga, ang mga Pilipino at Pilipina mahilig sa lahat nitong produkto. Ang problema, nadadali tayo doon sa online sales ng mga unregistered products. So pag may nangyari sa kanilang harm, wala kang mahabol kasi internet parang na-scam ka. So with the FDA creating this pathway, hindi naman siya padadaliing sobrang dali, hindi rin siya pahihirapang mas mahirap, pero yung tama lang will be able to help the industry grow. So ito, tulong na rin ng government to make sure. Kasi meron dyan, sabi nga ni Director Sam Sakati kanina, meron mga iba ayaw talaga magparehistro kasi illegal talaga yung gusto nilang gawin. Ayaw nilang merong monitoring ng gobyerno. Kasi very important yung monitoring. Kasi baka naggawa ka ng gamot, pinahid mo, magkaroon ka ng malaking sugat. May liability yun. So very important na hindi alam ng iba na gumagawa ng produkto na yung ibang tao pwedeng mag-react sa isang makeup differently from other people. So kailangan inaral yun para talagang safe yung ating mga makeup at yung other drugs naman, pag nagke-claim sila, hinihingan sila nung very strict. So yun yung nagiging problem natin. So ito yung inaayos nila sa meeting na ito. Kaya yung isang produkto nila, nakita nyo, is a website na nakikita nyo online live yung lahat ng mga nare-rehistrong products. So ito yung mga sumusunod sa mga batas at nagbabayad ng taxes na protected ka as a consumer. So maganda, kung may nakita ka sa internet, i-check mo rin dun sa website ng FDA kung talagang sila ay nagparehistro at nagpa-regulate. Kasi pag hindi sila nagparehistro, hindi ka protektado bilang consumer nito. Gagastos ka ng pera tapos nagkakomplikasyon ka, wala kang mahahabol. Baka wala na yung website na yon. Whereas kung sila ay nakarehistro at nandoon sa alam mong legit yung binibilan mo ng gamot. Pwede kang bumili sa kanila. Ito ang sabi sa amin ni Pangulo na sa Bagong Pilipinas, paramdam natin ang pamahalaan sa ating mamamayan. So ito ang isang paraang ginagawa namin ni DG Sakate para to make sure, ang laki ng industry. Nagulat ako, marami pa palang ibang hindi na pa-attend dito and napuno yung ating ballroom ng hotel na ito sa mga interested dito. So they will give their comments. Sabi ko, bigay nila lahat ng comments nila kasi pag yan na finalize at pinirmahan ko as an administrative order, parang batas na yan. So yan ang susundin natin until may changes na gawin uli using ganitong process ulit. The cosmetic industry has a great impact. Malaki po ang impact niya sa ekonomiya at marami pong bansa, makarating bansa na yumaman because of the cosmetic industry. So yung pong advocacy natin sa FDA to strengthen the cosmetic industry. As of this date, before the event, meron lang tayong isang pathway for the cosmetic which is ASEAN Cosmetic Guidelines. So that guidelines at ibang mga bansa, meron sila sariling pathway. That's the reason why importation is the common trend of cosmetics. So, once those products pumunta sa Pilipinas, we just notify it. Most of the products na pinupuntahan, lalo na yung mga innovative products from other countries,
are importation. Now, some of those products cannot go to the Philippine market because we cannot evaluate it. Wala po tayong pathway for that. So, ibig sabihin, ibang bansa, kaya nagtataka po yung ating mga consumer, bakit ganun? Sa Korea, nagagamit to. Sa Thailand, nagagamit to. Sa Japan, nagagamit to. Bakit natin sa Pilipinas hindi namin marehistro? Yun po yung common question ng ating mga business owners na nag-i-import na cosmetic product at nagmamanufacture. At yun po ang sinusolusyonan natin. So, ang ginagawa po natin ngayon, gumagawa tayo ng pathway. Yun po yung tinatawag nating functional cosmetic at quasi drug. So, yung pong dalawa na yun is a pathway that will capacitate the FDA para malaman natin paano i-evaluate yung mga produkto na yon kung sila ba ay safe, effective, and quality so that makakapasok sila sa Pilipinas. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat. Meron po tayong kinakailangan i-address natin yung mga cosmetic manufacturers natin. And one of the reason kung bakit tayo nahihirapan ng cosmetic manufacturers kasi wala po tayong tinatawag na packaging materials. Hindi masyado maganda, kung baka sabihin na natin. So that's they go to different countries at dun sila bumibili. So yung FPAP initiative na tinatawag, which is a functional and popular product, is a conglomerate of many phases. One phase is the regulatory pathway, kung paano i-rehistro. Pangalawa is capacitation, which is empowerment natin sa mga packaging companies natin to undergo kung paano innovation with the cosmetic para makasabay tayo. And the third is collaboration through international body or different countries so that yung FDA natin makapacitate and then we can form a unit of functional cosmetic unit. So through functional cosmetic unit, yung evaluation is through a certain unit in the FDA, mas lesser ang sample size at mas mabilis po ang pag-approve ng mga tinatawag nilang claims. So yung papasok po yun sa cosmetic part, hindi na po siya sa drug. At definitely po, magiging masaya yung mga manufacturers natin in the importations kasi papasok po yung mga innovative product. This is a first step of a future of Philippine cosmetic. So nagsisimula tayo, nung 4 days ago, we already had a memorandum of understanding with Korean FFDS so that malalaman natin po paano nila ginagawa yung functional cosmetic and quasi-drug. Kapag nakapacitate ang evaluator natin, we will go with the phase 2, which is administrative order. Kaya po nandito si Secretary Ted Herbosa kasi it's a testament that he fully support our advocacy for the betterment of the cosmetic industry. Kasi after nung policy namin, it will go to the Department of Health at Department of Health po ang magbe-vet at si Secretary Ted ang pipirma. So, ang perspective namin dito mga 3rd quarter to 4th quarter this year, malalunch namin and fully operational na yung ating advocacy about FPAP initiative. And hopefully matulungan po natin yung mga manufacturers natin, not only with the manufacturers, also but the importers. The invitees are all cosmetic, came from different areas of cosmetic industry, manufacturers, importers, distributors. We just so happen that we launched this event para alam nila na meron ng ganito ngayon sa Pilipinas. And take note po, sa ASEAN countries, na conglomerate of ASEAN countries, tayo po sa Pilipinas ang unang-unang gagawa nito. So, it's for them to know that we are doing this so that makapaghanda sila, ngayon pa lang ma-build up na nila yung produkto nila so that once na nandyan na at na-launch na namin yung polisiya, ready na sila mag-rehistro. And also, it's a part of hope na huwag silang bibitaw because of the administration President Bongbong Marcos, talagang ang gustong-gusto niya to capacitate yung local products natin. It's a sort of reminder that there's a future that will happen and the future is near. Napakalaki ng impact po sa economy niyan. No? Unang-una, when we launch this one, may encourage natin yung mga manufacturers. And when there's so many manufacturers or plenty manufacturers in the Philippines, it will translate to jobs. At kapag nag-import ka, it has also taxation. It will also reflect with the income of the Pilipinas ng bansa natin. Aside from that, marami pong nagpaplano ng cosmetic centers or corporate hub dito sa Pilipinas. Ito po ipaghahanda ng FDA na kapag dumating ang pagkakataon na magkaroon ng medical tourism, no, isang advocacy po ni Secretary Frasco yan, na ito po handa ng FDA kapag dumating yung pagkakataon na yan. At pag dumating yung medical tourism hubs na tinatawag, it will generate also jobs. It will generate a proliferation of good and essential cosmetic products. Alam mo, very unique about the administration of President Bongbong Marcos is that we are always fond of first, the legacy project. No? Sa FDA po, hindi lang po ito
Hindi lang po kami nakakonfine sa cosmetic because next month, we will launch the most promised pharmacology medical device zone in Victoria Industrial Park. Pinag-uusapan pa lang namin dati to February 2024 at ngayon po by April 30 magla-launch na po kami sa Victoria ng first ever pharmacological and medical device eco zone. Anong importance po nun? It will help the economy of the Philippines. It will generate more jobs. It will give more efficient products for domestic use. And because of the supply, high supply, bababa po ang presyo ng ating mga gamot. Hindi lang po yan ang gusto ng ating mahal na presidente. Ang pagkalinga po ng presidente sa ekonomiya natin, sa mga taong bayan natin, is always benevolent and it's always forward-looking and always progressive. Aside from that, inaayos na rin po natin yung mga health supplement policy natin so that we can compete in the different markets. At yan po ipalabas na this May. So hintayin lang po ninyo yung mga bagay na pinaghahirapan namin sa FDA, pinaghahandaan namin kasi unti-unti na po siyang lumalabas.